Lubhang delikado ang paggamit ng boga, kaya ito'y pinagbabawal. Pero tila may matitigas pa rin ang ulo na gumagawa pa umano nito, tulad ng isinumbong ng mga kabataan sa Caloocan City. Agad dumaksyon ang inyong Kapuso Action Man! Sa isang bahagi ng Barangay 165, Zone 15 sa lungsod ng Caloocan, makikita ang ilang batang nagkukumpulan habang gumagawa umano ng boga. Ayon sa concerned citizen, yan na raw ang pinagkakaabalahan ng ilang bata sa lugar dahil sa nalalapit na bagong taon. Ang sumbong aming idinulog sa Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department kasama ang Barangay 165 Zone 15 at Caloocan City PNP. Agad nagkasa ng inspeksyon sa lugar. Tumambad sa lugar ang mga nakatiwangwang na materyales sa paggawa ng boga. Ito yung mga bawal talaga sa batas natin yan, yung paggagawa ng mga ganito. Ito yung mga nakakapekto sa mga tao. Tulad ng ganitong malalaki, ito yung mas delikado. So ang ano natin, kampanya natin dito, pag-iigihan natin yung pag-iikot sa mga lugar. Alamin pa rin natin kasama ang barangay kung sino-sino pa yung mga nasa likod nito. Extra. Pagaman walang inabutang mga minor de edad na gumagawa ng boga, may napagsabihan namang magulang. Yung boga, bawal yan, ha? Yung paggagawa, nakikita nyo ba gumagawa ng mga boga rito? Napapansin nyo? Mga bata po kasi gumagawa niyan po eh. Mga bata lang. Walang nag-uutos sa kanila. Hindi naman po, laruan lang po nila yan. Kung nakikita nyo na may mga maling ginagawa, yan po ay bawal, ha? Kung maaari po sana pagkaganyan po, pwede nyong isumbong sa mga otoridad sa barangay o sa amin, sa Caloocan City o sa PNP. Paalala ng Caloocan City Public Safety and Traffic Management Department. Yan po ay may kaukulang parusa, no? Yung paggagawa, pagbebenta ng mga ganitong klaseng pagpapasabog. Pinapayaan po natin ating mga kababayan na iwasan na po ang mga ganitong paggagawa ng mga pampasabog na illegal. Tututukan natin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Dagsana ang mga turista sa Baguio City kung saan mahigpit na rin ang seguridad at paghahanda para sa salubong sa bagong taon. Ngayon pa lang, may libo-libo ng nakumpiskang mga ilegal na paputok at nakatutok doon live si EJ Gomez. EJ. Vicky, marami nga sa mga kapuso natin ang nandito ngayon sa Baguio City para mamasyal bilang pagsalubong nila sa bagong taon. Handa na raw ang lokal na pamahalaan para sa kanilang New Year's Eve festivities. At dito nga sa Burnham Park, gaganapin bukas ng gabi ang engrandeng pagsalubong ng City of Pines sa taong 2025. Mag-aalauna ng hapon kanina, maluwag ang naging daloy ng trapiko papasok ng Baguio City, partikular sa Marcos Highway Tunnel. Pero pagdating sa mismong business district ng lugar, kung saan matatagpuan ang ilang pasyalan, mabagal na ang naging takbo ng mga sasakyan sa mga kalsada. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga bisita sa Baguio City para salubungin ang taong 2025, puspusan ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan. Since this started itong holidays, nag-elevate na kami ng Code Blue. Naka-activate na ang aming Emergency Operations Center. And of course, this one, our command center, naka-full alert status na sila. Ang lokal na pamahalaan ng Baguio City may libreng pa-concert para sa mga makikijoin sa New Year's Eve celebration at 2025 countdown dito sa Burnham Park sa summer capital of the Philippines. No need to worry dahil inaasahan daw ang fair weather sa syudad bukas, ayon sa Baguio Tourism Office. Yung forecast natin for the weather today and tomorrow, there's a little chance of rain. Mas pinaikting naman daw ang police visibility para sa peace and order sa lugar ayon sa Baguio City Police. Around 85 na mga PNP personnel will be deployed po. Mati-deploy po sila dyan sa Burnham kasi dyan nga po sa Salumbukin. Wala pa naman pong natanggap na mga threat po. Pero yun nga po, handang-handa na po ang puwersa ng Baguio City Police Office sa pagsalubong po ng bagong taon. Sa tala ng Baguio PNP, aabot na sa higit 2,000 ang bilang ng mga nakumpiskang paputok. Mahigpit na ipinapatupad ang total ban on the use of firecrackers and other pyrotechnic devices sa Baguio City. Dito sa Baguio City, maraming pwedeng pasyalan kasama ang pamilya o barkada. Nariyan ang iconic na dambuhalang Lion's Head sa may Cannon Road.
Pwedeng magpa-picture sa sikat na mga St. Bernard dogs at mga kabayo sa Mines View Park. Patok din sa mga turista, lalo na sa mga bata, ang pagbibisikleta at boat riding sa Burnham Park. Kung bet namang maglakad-lakad lang with the cold weather, perfect ang The Mansion, Wright Park at Botanical Garden. Yung experience, ganun pa din, very good pa din, tsaka nakakaliw pa rin po yung mga bulaklak, yung mga iba't ibang color po. Sobra po kaming nag-enjoy. Okay po, masaya. Lahat gusto naming ma-experience kasi bihira lang ho kami makarating. Dito kami nakakaano ng masarap na hangin, nakaka-relax. Vicky, naka-jacket na nga tayo no, dahil talagang malamig na rito. Ngayong araw umabot hanggang sa 19 degrees Celsius ang temperatura rito sa summer capital of the Philippines. Kaya naman, sa mga kapuso po natin, no, napapunta pa lang dito sa Baguio City, bukod po sa pagbaon ng mahabang pasensya dahil sa inaasahang pagdagsa at traffic sa business district, huwag pong kakalimutan magbaon ng jacket bilang inyong partner sa cold weather bukas sa huling araw ng 2024. Mula po rito sa Baguio City, para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa tips mo, EJ Gomez. Sasamang mag-iimbestiga ang US National Transportation Safety Board para tukuyin ang sanhi ng plane crash sa South Korea na ikinasawi ng 179 na sakay nito. Kasunod dyan ang pagkakakuha ng mga otoridad sa black box ng eroplano. Nagpapatuloy pa rin ang recovery effort, pero mas prioridad nila ngayon ang pagtukoy sa mga biktima, ang pagtulong sa kanilang naulila, pati sa dalawang nakaligtas sa disgrasya. Kabilang sa tinitignan ng mga investigador ang bird strike kung may nasira sa control system ng eroplano at ang tila pagmamadali ng mga piloto na makapag-landing agad pagkatapos magdeklara ng emergency. Ipinag-utos din ng acting president ng South Korea na si Choi Sang-mok ang emergency safety inspection ng kanilang buong airline operation system. Malakas na ang benta ng mga pailaw at paputok sa Bocaue, Bulacan. Pero para sa mga nag-iingat disgrasya at umiiwas polusyon, torotot ang pakay bilhin. Yan po ang live na tinututukan ni Rafi Tim. Rafi! Vicky, tuloy nga yung pagdating ng mga mamimili dito sa Bocaue, Bulacan, lalo pat tumila na yung ulan. Maghapon ay walang patid yung dating dito ng mga namimili ng mga paputok at pailaw kahit na maghapon mula pa kanina umaga ay hanggang bago pagkatapos ng tanghali ay umuulan dito at makulimlim dito sa Bocaue, Bulacan. Sa kabila ng ulan, hindi natinag ang mga parokyano ng mga paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Ang dalawang compound ng tindahan ng mga paputok na ito hindi naubusan ng customer sa maghapong operasyon. Ang tindahan ngang ito walang patid ang dating ng mga namimili ng paputok at mga pailaw. Isa na rito ang taga-Denmark na si Lars kasama ang kanyang Pilipinang misis. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kadaming paputok at pailaw sa iisang lugar. Is it your first time to have your own fireworks display? Yes, it is. Yes, it is. First time. That's why you're excited. Yes, it is. Very good. Sinasabi ng ilan na tila pagsusunog lang ng pera ang paggamit ng pailaw, pero itong si Judy, dinaan na lang sa biro ang kanyang pananaw. Malungkot, wala kasi sinusunog na pera. Bulto rin ang binili ng iba dahil kapag mas matagal daw na may fireworks display, mas masayaan nila. Magsisimula siguro kami mga 11. 11? Oo. Tapos? Mga hanggang 12 in the midnight. So masusustain nyo na yun sa dami ng mga binili nyo? Madami masyado kami nabili ngayon eh. Parato din sa mga kapitbahay din namin, gusto-gusto nila yon. Ma'am, magpapaputok ba kayo sa New Year? Sige ma'am, manonood na lang kami. Sa hilerang ito ng mga tindahan, ramdam daw nila ang lakas ng benta. Mas mura raw kasi ang paputok ngayon kumpara noong mga nakarang taon. Pero bukas, posibleng magmahal na raw ito. Mas tataas pa po. Kasi pag naubusan po kami ng stock, pag humango po kami, tinataasan din po kami ng supplier. Sir, mamaya po sarado na kami kasi maubos na to. Nag-uubos na lang po kami. Hanggang maubos lang? Opo, hanggang maubos na lang po, tapos magsasara na po. Sumasabay naman sa mga nagbebenta ng paputok ang mga nagbebenta ng torotot. Kahit ulan, magagamit pa rin kahit nasa loob ng bahay. Pag ganun lang, paputok kahit ano mo sa loob yun, bawal yun. Opo, pag sa labas din, mababasa o paano masindihan yun.
Vicky, 24 oras na yung magiging operasyon ilang tindahan dito, lalo na yung mga may stock pa ng pailaw at mga paputok. Tsagayin nga lang yung matinding traffic, bagamat hindi naman ito tumutukod dahil nakatutok dito yung mga kawani ng PNP at maging yung mga tauhan ng NLEX para hindi maapektuhan yung daloy ng trapiko sa expressway. Yan ang latest mula dito sa Bukawi, Bulacan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang flag racing sa Luneta na bahagi ng paggunita sa ika-128 anibersaryo ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Nag-alay rin ang Pangulo ng bulaklak sa bantayog ni Rizal. Meron ding 21 gun salute para sa ating pambansang bayani. Sabi ng Pangulo sa isang pahayag, kasabay ng pag-alala sa mga gawa ni Rizal, dapat isapuso rin ang kanyang mga salita at paniniwala. Maging matapang para isulong ang pagbabago at magtiwala na bawat isa sa atin ay pwedeng makatulong sa pagkakaisa at pag-unlad ng Pilipinas. Bukod sa Luneta, inalala rin ang kabayanihan ni Rizal sa iba pang bahagi ng bansa. "10 years down, forever to go." Pinatunayan na naman ng Dongyan na may true love sa kanilang renewal of vows in celebration of their 10th wedding anniversary. Ang intimate ceremony dinaluhan din ng kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Makichika kay Aubrey Carampel. Katabi ko po ang pinakamamahal kong lalaki at ang saya-saya ko talaga. Thank you for loving me so much and I love you. December 30, 2014 nang magpalitan ng I do's sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera sa Immaculate Conception Cathedral. Ang pag-iisang dibdib ng Kapuso Primetime King and Queen, tinaguri ang biggest celebrity event of the year, na dinaluhan ng biggest personalities and over 1,000 guests at inabangan ng libo-libong fans. At 10 years after the Kapuso Royal Wedding, bumalik sina Dongyan sa simbahan kung saan sila ikinasal. Sa kanilang 10th wedding anniversary, nag-renew ng wedding vows ang Kapuso Royal couple in an intimate ceremony. Emosyonal si Marian while walking down the aisle in a simple white dress, hawak ang bouquet of white flowers. Si Dong, dapper as usual. At this time, hindi na lang sina Mr. and Mrs. Dantes ang lumakad sa aisle, kundi kasama na rin nila ang mga anak na sina Zia at Sixto. The ceremony concluded with a sweet and heartfelt kiss ng Dongyan. At may version pa syempre ng buong Dantes squad. I-cherish daw niyan ang kanilang journey with God pati ang kanilang mga anak. Thankful daw siyan kay Dong na tinupad nito ang kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya. Thankful din daw si Dong sa lahat ng nakasama nila sa nakalipas na 10 taon. Nag-post din si Dong ng kanilang family photo kasama ang kanyang ama. May throwback post din sina Dongyan ang kanilang glam prenup shoot sa Dubai. Dati nang sinabi ni Marian na ang kanilang 10th anniversary vow renewal ay isang thanksgiving sa mga natanggap nilang blessings as a married couple. Sabi nga ng asawa ko, isi-celebrate natin to bilang pasasalamat sa taas na ginabayan tayo, sinubaybayan tayo. Talagang tinungo kami sa tamang direksyon ng pagsasama namin, nakasama yung mga anak namin. So gagawin namin to na alam mo yun, na magiging thankful kami sa kanya, sa ginawa niya sa amin, sa biyaya na sa 10 taon naming pagsasama. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.